Magandang umaga po mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Medyo marami tayo ngayong umaga. Dito lang medyo may bakante. Alam niyo kung mapapansin natin sa ating panahon ngayon sa Kristyanismo, marami pong mga nagsusulputang mga iba't ibang mga doktrina. Lahat sila ay naniniwala na sila ay totoo. Pero kung sila ay totoo lahat, bakit nagkabangayan at nagkakontra-kontra? Sapagkat alam natin, sa bawat relihiyon may kanya-kanyang interpretasyon sa banal na kasulatan. At ito ang problema. Paano natin ito mabibigyan ng solusyon na tayo magkaisa? At naniniwala ako na unti-unti nang nagkakaisa ang Kristyanismo sa buong daigdig, sa buong mundo, sa lahat ng panahon. Dahil po mayroon pong mga tao na nag-aral ng 1,364 na taon na pinagkaisahan upang buuin ang totoong doktrina na dapat paniniwalaan ng Kristiyano, at yan ay hango lamang sa banal na kasulatan. Hindi sila lumalabas sa mga tradisyon o mga damdamin o anumang mga experience na naranasan nila, kundi itong 1,364 years na inilaan ay batay lamang sa banal na kasulatan. At ito ang ating pong linya. Dito tayo nakalinya sa doktrinang ito, sapagkat kung tayo po ang mag-aaral ng panibagong doktrina, tsak ligaw lang tayo. Samantalang ito, 1,364 years na kanilang pinaglaanan ng panahon, buhay, dugo, ito po yung dapat nating tignan. Kaysa yung tayo ay susunod at paniniwala na lamang sa iba't ibang doktrinang sumusulpot sa ating kapaligiran. Kung tawagin ito ay ang ating 1689 Confession of Faith. Ito po ang doktrina po ng mga Kristiyano, lalo na sa mga Baptist. Ano po? Now, ang Baptist po hindi po nagmula kay Juan Bautista, sapagkat ang Baptist po ay itinatag ito sa England 700 years na lang, 1700. Hindi ito nagmula doon kay John the Baptist, pero mayroon pong mga particular believers na mula doon kay John the Baptist o sa lahat ng apostol, si Pablo, pagkamatay nila, mayroon silang successors. Kung tawagin yan, mga church fathers, mga ama ng iglesia, or the apostolic fathers. Sila yung successor, mga disciples ng mga living apostle noon. At sila po ang nagtataguyod ng aral ng mga apostol, sapagkat dumarami ang mga heretics noon, mga false teachers, mga false doctrines ang lumalabas, kaya pinanindigan nila at sila'y sumusulat din ng mga libro. Pero hindi yon inspired by the Holy Spirit, sapagkat iisa lang po ang inspired ng ating ng Espiritu Santo, ang Biblia. Pero yung mga writings na yon nagpapatuloy hanggang sa mabuo po ang konseho. Hindi na matiis ng mga Kristiyanong totoo noon na nangangalat ang mga bulaang doktrina. Kaya nagtawag sila ng council o konseho. Una pong konseho naganap AD 325. Doon po nagsimula ang paglikom po ng mga doktrinang ito na nabuo 1689. May lumipas po na 6 na konseho, panghuli po ang mga Puritans, pagkatapos po ang 1689 sa London Confession. Nabuo ito ng mga taong nag-alay ng panahon, nag-alay ng dugo, nag-alay po ng buhay. Kaya hindi na po tayo kailangang maghanap pa sa Biblia, pwede naman, kaso lang magkakamali lamang tayo. Gayong ito po ay nabuo 1,364 years. Alin ang paniniwala natin, yung ating makabago o itong subok na kinamatayan ng maraming buhay? At ito ay nabuo ng konseho. Kaya napakahalaga po sa umagang ito ang paksa natin tungkol sa banal na kasulatan. Ano ang napagkaisahan nitong mga taong ito sa loob ng 1,364 years para mabuo ang doktrina ng banal na kasulatan? Paano po ang paniniwala natin dito? Sa totoo, napakaraming mga paniniwala, kaya nga iba't ibang relihiyon, sapagkat hindi sila nalilinya doon sa mga
taong nagbuwis ng buhay, nag-alay ng panahon, 1,360 taon na pinagsikapan na mabuo ang mga doktrinang ito. At ito po mayroong 32 doctrines na ating dapat pag-aralan. 32 lessons na dapat nating pag-aralan. Lord willing, bigyan tayo ng buhay, mabuo natin ito. Ngayong umaga, ating pong simulan ang Doctrine of the Scripture, ang banal na kasulatan. Bagong lahat, tayo muna'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat narito kami hindi po nagkataon, hindi dahil sa aming sariling kagustuhan, bagamat kami naimbitahan, pero sa likod nun, kayo po ang nagbigay sa amin ng kakayanan at willingness na makarating dito, Panginoon, upang pakinggan ang inyong mga salita sa bumaghapong ito na ipapangaral ng inyong pong mga lingkod, mga pastor, mga ngaral. At nawa, Panginoon, patuloy kayong magbigay ng liwanag ng kaunawaan. Ang banal na Espiritu nawa ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa at magbukas ng aming puso upang tanggapin ang lahat ng katotohanan sapagkat katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang una pong leksyon na ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa banal na kasulatan. So muli, sasabitin ko ano ang napagkasunduan nitong mga konseho, itong mga tao, totoong Kristiyano na sa loob ng 1,364 na taon tungkol sa banal na kasulatan. Kung ito ay 1,364, subok na ito mga kapatid. At ito ay tinataguyod ng mga Kristiyano sa buong daigdig. Hindi lang natin alam kung sino-sino sila. Pero naniniwala ko, lahat po ng Reformed Baptist, ito po ang kanilang doktrina. Kaya nagkakaisa po. Umatin man kayo sa ibang Reform, wala kayo ibang marinig. Pare-pareho po ang pagka-interpretation ng Bible, pagpapaliwanag. Nagkakaiba lang po pagdating sa application. But there is only one interpretation in the Bible. The Scripture interprets itself. At upang hindi tayo maligaw, ito yung gabay natin. Hindi ito ang ating Bible. Hindi ito inspired. Gabay natin ito sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan. Makikita natin dito anong pinagkasunduan nila sa doktrina ng Scripture, banal na kasulatan, sa loob po ng Biblia. Anong napagkaisahan nila sa loob ng Biblia ang tungkol sa Diyos. Marami pong mga aral dyan. Ngayon, simulan natin sa banal na kasulatan. Tignan natin ito. Ito pong 1689, kung mayroon na kayong kopya nito, hindi pa siguro dumating yung order. Ito po, yung una pong lesson dito sa 1689 tungkol sa banal na kasulatan. May English po ito, Tagalog, the Scriptures, ang sabi sa English. Ito po ay titignan natin sa siyam na bahagi upang maunawaan natin. Now, hindi po natin makuha ngayon ay yung siyam na ito. Kailangan isa-isahin natin. So, igugrupo natin siguro tatlong bahagi ng ating pag-aralan. Ngayon po, wala po tayong outline. Next Sunday, magkakaroon po tayo ng outline tungkol sa ating pag-aaral. Mayroon tayong, hindi pala, sa Makati pala po sa next week. So, next magkakaroon po tayo ng outline sa lahat ng ating pag-aaral. Kaya sundan po ninyo. Ito po yung siyam na bahagi tungkol sa Scripture na ating pag-aralan ngayon. Una, tignan natin ang katangian nito. Ano na pagkasunduan nitong konseho sa loob ng 1,364 na taon tungkol sa banal na kasulatan. Tignan natin ang katangian nito. Ikalawa, nilalaman nito. Pangatlo, ang kapangyarihan nito. Pang-apat, ang patutuo nito. Pang-lima, ang kasapatan nito. Pang-anim, ang kalinawan nito. Pang-pito, ang kahandaan nito. Ang pangwalo, ang interpretasyon nito. Pang-siyam, ang kataasan nito. Tinagalog ko po yung English kasi mas maganda po kung Tagalog tayo, kakatindihan tayong lahat. So, unahin po natin yung tatlong unang bahagi. Yung pong una ang katangian, ikalawa ang nilalaman, at ikatlo ang kapangyarihan.
So simulan po natin ang katangian ng banal na kasulatan na napagkaisahan ng konseho sa loob ng 1,364 years. Ano po ang katangian ng banal na kasulatan? Babasahin ko po rito direkta dito po sa 1689, paragraph 1. Ganito po ang pagkakasabi bago ko papaliwanag sa isa. Ang banal na kasulatan lamang ang sapat, tiyak at di maaaring magkamali na tuntunin o pamantayan ng nagliligtas na kaalaman. Mayroon pong nagliligtas na kaalaman, ano po? Pananampalataya at pagtalima. Pananampalataya at yung pagsunod natin. Ang kalikasan at gawa ng Diyos, kalikasan daw lahat ng nilikha, no? Ng paglikha at providensya sa lahat po na nangyayari sa atin, wala pong aksidente, madapa ka, hindi po aksidente yan, no? Talagang nakatakda ng tao ay madadapa, pero sa atin po ang sanhi, may katungkulan tayo na mag-ingat. At ang sabi pa, ay nagbibigay ng malinaw na patutuo, lahat daw po yun, ng nilikhang yon, at yung mga kalikasan, providence, ay nagbibigay ng malinaw na patutuo sa kanyang kabutihan, karunungan at kapangyarihan na anupat ang tao na hindi pumapansin sa patutuo nito ay walang maitadahilan. Kaya wala pong sinong tao magsasabi, walang Diyos. Sapagkat mismo sa kanyang kalikasan, konsyensya, nagsasabing may Diyos. Mismo ang mga nilikha sa labas, lahat ng nasa paligid natin, wala nagpapatutuo na mayroong Diyos. At lahat po na nangyayari sa ating kapaligiran, nagpapatutuo na mayroong Diyos. Kaya walang maidadahilan ng tao na magsabing walang Diyos. Mananagot sila kapag tinanggihan nila na walang Diyos. Kaya ang sabi po dito, ngunit ang mga ito, sabi, ay hindi sapat sa kanilang sarili na makapagbibigay ng kaalaman at kalooban ng Diyos na kailangan para sa kaligtasan. Yun lang po ang pagkakaiba. Lahat po na nakikita natin, providence, conscience, nature, hindi po yan makapagliligtas. Bagamat yan ay nagsasalita sa atin, sa ating puso, nadadama natin mayroong Diyos at tumatawag na, oh Lord, my God. Kasi tignan nyo lang yung langit sa gabi. Yung liwanag at kalawakan nito, talagang mapapasig ako, mayroong Diyos. Pero not necessarily, ligtas ka doon. Hindi nakapagliligtas, kung tawagin yan, general revelation, ating tatalakayin yan. Dahil dito, dahil hindi rin makapagliligtas ang lahat, dahil dito, ang maawaing Panginoon sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan ay naghayag ng kanyang sarili at ipinaalam ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. Sa iglesia po, ipinaalam ang lahat po ng dapat malaman ng tao. Sabi nga, 1 Timothy chapter 3 verse 15, the church is the pillar and ground of all truth. Dito po itinuturo sa iglesia. At ang itinuturo sa iglesia, ito na yung banal na kasulatan. Kasi sa kawaan ng Diyos, ipinaalam kanyang sarili sa iglesia sa paraan. Paano? Bukod dito, upang lalong matiyak ang pangangalaga at pagpapalaganap ng katotohanan at ang pagtatatag at kaaliwan ng iglesia laban sa likas na kasamaan ng tao at sa linlang ni Satanas at sa sanlibutan, ginawa niya ang buong pagpapahayag ng kanyang sarili at ng kanyang kalooban na maisulat. So, mayroon pong ginamit ang Diyos, tulad nila Moses, na sumulat po, mga prophets, sa Psalms, may sulat ang salita ng Panginoon upang wala nang hahanapin ang tao. Oh? Ginawa niya ang buong pagpapahayag ng kanyang sarili, ng kanyang kalooban na maisulat at yamang ang paraan ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kalooban nung una ay matagal nang natigil. Nung may sulat daw po ang Biblia, wala na pong maaring alamin ng tao sa pamagitan ng langit, panaginip, o vision, wala na po. Kompleto na. Ito na yung buong kalooban ng Diyos na dapat nating malaman para sa ating kaligtasan, pananampalataya at pamumuhay, Biblia po. Kaya nga, ginawa ito
bilang gabay natin ano yung dapat nating maunawaan sa loob ng Biblia. Ayan, sabi, ang banal na kasulatan ay naging lubos na pangangailangan ng tao. So, sa ito mismong 1689 na kanilang napag-aralan sa loob ng 1,364 years, na pagkaisahan nila ang tungkol sa doktrina na nakalagay dito sa banal na kasulatan. At ang sabi nila, wala na pong pangangailangan ang tao, anumang kailangan nilang makilala ang Diyos, nandito na po sa banal na kasulatan. Tapos na po lahat ng mga panaginip. Kaya yun po yung mga naniniwala sa panaginip, hindi nila alam ang doktrina na dapat malaman. Mga extra, no? Mga hyper faith. Sobra sila. Ang Panginoon nagsalita sa akin sa banyo habang ako'y naliligo. Hindi po, dito po magsasalita. Sapagkat ang Diyos po, pag nagsalita, para sa lahat, hindi para sa isang tao. Noon, nagsasalita ang Diyos para sa lahat, ngunit kinakausap niya isang tao, isang prophet. Sasabihin ng Diyos sa prophet, itong ipahayag mo sa lahat ng mga tao. Pero ngayon, wala na pong propeta. Dito na tayo. Kaya wala pong extra outside ng Bible na doctrine. So, tingnan natin isa-isa. So, nakita natin ang katangian ng banal na kasulatan. Ang sabi po sa ating 1689, ito'y sapat, tiyak, at hindi maaring magkamali. Ang Biblia po pinatutunayan ng 1689. Hindi po ito yung 1689, kaya na atin napag-aaral nung last week, na mayroon tong kahinaan. Mayroon tong kahinaan. Sapagkat nung ginawa ito, hindi pa uso ngayon ang mga paniniwala ngayon. May paniniwala na ang bata ay ligtas na pag namatay. Yun ang kahinaan ng 1689 sapagkat hindi natin alam kung ang bata ay ligtas. At ang 1689 din nagsasabi na ang Papa siyang Antichrist. Kahinaan yon, no? At yung mga charismatic na mga gawa, mga Pentecostal, bago lang po. Alam natin, ang Pentecostal sa ating panahon dito nagsimula noong 1960. At lumakas ang kasagsagan ng taas nitong charismatic. Doon ako nagsimula, 1987. Matindi ang talagang gawa ng Pentecostal charismatic noon. Pero sa kasaysayan, mayroon din mga charismatic doon. Kung tawagin yan, iba't ibang aral, yung Sabellianism, marami po. Pero dahil po mayroon pong nakasulat, may gabay ang Kristiyano kung ano yung totoong doktrina na kanilang pinagkaisahang maisulat, yung nandito sa Biblia. Kaya marami pong Kristiyano ngayon, diretso po ang kanilang paniniwala. Kung tawagin yan, particular Baptist. Yung kabila po naman, general Baptist, na iba't ibang mga aral at doktrina, wala silang pinangawakan. Kaya tayo po ay nakalinya doon po sa mga council hanggang sa Puritans, 1689 hanggang ngayon. Ito po ang ating sinusundan. Kaya ang sabi po sa banal na kasulatan, ito'y sapat, tiyak at hindi maaring magkamali. Saan? Unang-una, sa kaalamang nagliligtas. Tingnan nyo, pakibasa, Isaiah 8:20. Sino po nandyan na? Pakibasa. Isaiah 8:20. Sunday school po tayo ngayon, pwede kayo magtanong at pwede rin akong magtanong sa inyo. Pakibasa po. English o Tagalog. Pakibasa. Isaiah 8:22. Ano pong ibig sabihin nun? Ang sabi, itinaas dito ng banal na kasulatan ang tungkol po sa Biblia o sa salita ng Panginoon. Ang sabi, sa kautusan at sa patotoo. The law at saka patotoo. Kung ang isang tao ay nagsasalita
na hindi ayon sa salitang ito, ang dahilan wala kasi silang kinabukasan, hindi nila alam. Kaya nga pagka ang isang tao ay nagsasalita sa kanyang karanasan lamang o sa kanyang tradisyon, pinapaliwanag niya, tinuturo sa mga tao, wala pong kinabukasan yun. Sapagkat ang totoong kaalaman para sa kaligtasan ay ang kasulatan lamang at ang patutuo nito, ang Bible lamang. Kaya yan po yung isang bagay na dapat nating malaman na ito'y sapat, tiyak at hindi maaaring magkamali ng nagliligtas na kaalaman para sa kaligtasan. At ikalawa, yung totoong pananampalataya, Romans 10:17. Sige po, pakibasa. Romans 10:17. Okay. Yung totoong pananampalataya, mga kapatid, totoong pananampalataya na makapagliligtas sa iyo o makatatanggap ng kaligtasan sa iyo ay nagmumula po sa pakikinig. At pakikinig saan? Sa mga aral o salita ni Kristo, ang banal na kasulatan. Mayroon pong dalawang pananampalataya sa mundo. Yung pong pananampalatayang una, yung likas nating paniniwala. Nung tayo po'y mabuhay sa mundong ito, mayroon tayong paniniwala. Sapagkat kung wala tayong paniniwala, walang pupunta sa grade 1. Naniniwala tayo na magkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa buhay natin ito kung mag-aaral ang isang tao. Kaya nag-aaral dahil may paniniwala tayo. Kaya kadalasan, ito po yung pinagdidiinan ng mga tao na believe in yourself. You can do that. You can do this. Totoo naman talaga yon. Kung wala kang paniniwala sa iyong sarili, hindi mo magagawa isang bagay. Halimbawa, tulad ng lulundag ka sa isang bangin, andyan na yung leon, hinahabol ka. Sasabihin sa iyo, maniwala ka sa iyong sarili, lumundag ka, kaya mo yan. Ay talagang pagka naniwala ka, lulundag ka kahit imposible. Nagagawa mo nga dahil meron tayong pananampalataya. Not necessarily, yung pananampalatayang yung paglundag mo roon, ligtas ka na pumuntang langit. Sapagkat kung ang pananampalatayang taglay ng tao, yung kalikasang pananampalataya, taglay ng tao, lahat sana ay ligtas na. Pero hindi ligtas. Alam natin yun. Di ba? Like for example na naman si Judas. Mismong kasama ni Kristo. Kasama siya, naglilingkod siya. Pero wala siyang pananampalataya kay Jesus. Binigyan siya ng maraming panahon ni Kristo. Binigyan pa siya ng magandang lugar, pwesto sa hapag na kainan para lang ma-realize niya na kailangan niyang kaligtasan. Pero napakatigas ng puso ni Judas hanggang sa ipinagkanulo niya ang Panginoon. Sometimes sa atin din. Porque meron tayong katungkulan sa iglesia. Porque tayo nangangaral, ligtas na tayo. Pero ang tanong, totoo ka ba talagang sumasampalataya? May karunungan ka, may kaalaman ka. Naniniwala ka na pagka pinag-aralang Bible, magkakaroon ng karunungan, pwede kang mangaral. Anybody can do that. Pero ang totoong pananampalataya ay sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Yun po yung totoong pananampalataya, saving faith. Kaya ang banal na kasulatan ay isang sapat, tiyak at di maaaring magkamali pagdating po sa totoong pananampalataya. At maging sa pagsunod natin, pagiging obedience natin. No? Marami pong sumusunod sa nais ng Diyos nila dahil naniniwala sila. Pero not necessarily, sila po ay talagang sumusunod dahil sila ligtas. Tingnan nyo, 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Ano pong sabi dyan? Ano pong sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17? Tanging Biblia lamang o banal na kasulatan ang tuntunin para po sa pagtalima ng isang ligtas. Di ba? Ako pong babasa. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman, ito po'y salita po ng Diyos na ang kausap dito si Timoteo
Si Timoteo po pinangalagaan ng kanyang ina at lola mula pagkabata, tinuruan talaga siya tungkol sa salita ng Panginoon. Hanggang siya'y lumalaki, tumatalima siya rito. Ang sabi po rito, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, masangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yung po yung pagsunod natin sa salita ng Panginoon, yung po yung totoong pagsunod ng isang taong may pananampalataya. Maraming taong sumusunod sa kanilang reliyon, mga panatiko, pero hindi ibig sabihin sila po'y naligtas sapagkat ang pagsunod nila ay maaaring utos ng tao, batas ng tao sa iglesia. Mayroong mga batas sa iglesia, di ba? Kaya wala tayong mga signboard dyan, bawal ang magkalat. Batas ng tao yan. Ang Kristiyano hindi na kailangan batas ng tao. Sila'y masunurin dahil sa batas ng kautusan nasa kanilang puso. Kaya nga, ang salita ng Panginoon, sapat, tiyak at hindi maaaring magkamali sa tuntunin ng pagtalima. So, hindi kabilang dito ang tradisyon. Marami tayong natutunang tradisyon. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa inyong pagsunod sa tradisyon, ginagawa niyong doktrina ito at binabaliwala ninyo ang kautusan. Ang tawag ni Jesus Christ sa mga naniniwala sa tradisyon o sumusunod sa tradisyon, mga hipokrito. Sayang ang pagsamba nila. Basahin lang natin para makatiyak tayo na hindi tayo sabing gawa-gawa natin. Ano? Matthew 15, verse 6. Ganito po ang sabi ni Jesus Christ sa mga nagtataguyod ng mga tradisyon. Halimbawa, mga tradisyon na kailangan magpapako ka every Kwaresma, o ikaw ay magpenitensya, o di kaya kailangan mamanata ka, o kaya di kaya maghugas ka ng plato, kailangan o di kaya lumuhod ka ng 7 Biyernes. O, lahat mga tradisyon na yan. Ang sabi po rito ng Panginoon sa Matthew 15 verse 6, kaya pinawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos, Biblia, sa inyong tradisyon. Kayong mga mapagkunwari, tama ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa inyo nang sabihin niya, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Sayang po ang kanila pong mainit, panatikong pagsamba, no? Alas 12 ng gabi hanggang umaga, kailangang sumamba sila. That is tradition. Sayang lang, sabi ng Panginoon. Bagamat sa ginagawa nila, nirerespeto nila ang Diyos. They profess to be wise, but they are fools. Diba? Romans chapter 1. Kaya nga, ang banal na kasulatan sapat, tiyak, at hindi maaring panuntunan o katotohanan ng nagliligtas ng kaalaman ng totoong pananampalataya at totoong tuntunin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang banal na kasulatan, nagpapahayag ito tungkol sa Diyos. Ang gusto nating malaman tungkol sa Diyos, nandito po sa banal na kasulatan, hindi po tayo aakyat ng bundok ng tralala para maghanap tayo ng mga signs, no? Mga, ano ba yung, andito yata ang Diyos. Nandito na po, nakasulat na. Ito po, ay nagpapatuto ang Diyos. Dito po sa Biblia, pinapatutuhanan ng Diyos ang kanyang sarili sa dalawang paraan. Una ritong paraan,
is the general revelation, yung pangkalahatang kapahayagan niya. Walang excuse bawat isa. Kaya wala pong atheist eh. Kung talagang tutusin, walang atheist. Sapagat ang Diyos, in general, nagpakilala siya sa bawat isa. Lalaki at babae, matanda at bata. Kung tawagin niyan, general revelation. Basahin natin muli ang ating 69:89. Ang sabi, ang kalikasan at gawa ng Diyos ng ng paglikha at probidensya ay nagbibigay ng malinaw na patutuo sa kanyang kabutihan, karunungan at kapangyarihan na anupat ang tao na hindi pumapansin sa patutuo nito ay walang may dahilan. Tingnan nyo. So una, tignan natin ang two revelations of God according to the Bible na pinag-aralan ng mga konseho 1,324. Una po is the general revelation of God. Yung pong pangkalahatang pagpapahayag ng Diyos. Unang-una sa budhi. Lahat ng tao may budhi, right? So lahat ng tao kilala ang Diyos. Imposible po yan. Sapagkat kung titignan natin creation, darating tayo doon, man is created by the image of God. Image of God ang nasa Kanya. Yung image ng Diyos nasa Kanya, hindi pwedeng maalis yan na hindi magsasabi, may Diyos. Mismong the image of God, yung budhi natin, nagsasabing mayroong Diyos because we are the image of God. Pero tignan natin ang patutuo pagdating sa budhi. Basahin natin Romans 1:21 and Romans 2:14-15. Sino pong babasa sa Romans 1:21? Sapagkat kahit kilala nilang Diyos, siya hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Di pinasasalamatan man, hindi naging walang kabuluhan ang kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. See? Bagamat kilala nila ang Diyos. Nino? Lahat ng tao. Ano mang reliyon mo. Pero nagdilim ang kanilang sarili, kanilang sinusuppress yung katotohanan. Dinadaganan nilang katotohanan at pinapalabas na si Muhammad ang Diyos. Na si Buddha ang Diyos. They suppress the truth. Tignan nyo lang halimbawa si Dabiana at si Palito. Kilala si Palito? Dinaganan ni Dabiana, hindi makakilo si Palito. Ganon din sa atin. Alam nating may Diyos, pero yung ating pag-suppress dito sa katotohanan, ipinapalabas nating mayroong ibang Diyos, madilim ating kaisipan. Chapter 2 ng Romans, again, basahin natin. Chapter 2, Romans, verse 14-15. Sapagkat kung ang mga hindi na likas o walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay na kautusan, ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, na rito ay nagpapatutuo din ang kanilang mga buti. At ang kanilang mga pag-iisip ay nagpipinta o nagdadahilan sa isa't isa. Papariwanag natin. Yung hintil dyan, tayo yun. Dalawang klase lang tao sa mundo. Okay? Gentiles. Sa Gentiles po, maraming klase. Merong Kapampangan, Bisaya, Amerikano, Chinese. Lahat yun sa Gentiles. Yung po namang isa, ito yung mga Hudyo. Ito yung bayan ng Diyos. Hudyo, sila yung bayan ng Diyos. Ang hindi bayan, hintil. Kabilang tayo dyan sa mga Gentiles. Ang mga Hudyo, taglay nila yung banal na kasulatan. Sila yung binigyan ng 10 Commandments ng Diyos. Pero lumaganap ito dahil hindi pinansin ng Hudyo, binahagi ng Panginoon sa mga Gentiles. Kaya lahat tayo mga Gentiles, sa original, wala tayong Biblia. Wala tayong kautusan. Pero, ang sabi diyan, yung mga hintil na walang kautusan, pero namumuhay sa kautusan. Namumuhay sa kanilang kautusan. Ano yung kautusan? Pag sabing kautusan, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Pero sa mga hintil na walang Biblia, ayaw din nilang pumatay. Ayaw nilang mangalunya. Ayaw nilang magnakaw. Bakit?
Sapagkat mayroon silang budhi. Yung budhi nila nagsasabi, may nakasulat doon sa budhi nila, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya. Now, bagamat alam ito ng mga hintil sa kanilang budhi na mayroong Diyos, ayaw nilang paniwalaan ito. Bagkus gumagawa sila ng kanilang sariling mga Diyos-Diyos. So yan po ay kalapastanganan sa Diyos na lumikha sa atin, isang napakabigat na kasalanan. Karapat-dapat sa impyerno. Now, tingnan yung mga tao dyan. Ayayain mo. Ay, alam ko na, kilala ko ang Diyos. Kilala nila ang Diyos. Paano yung makilala? Well, sa nature. Sa kalikasan, mayroong Diyos. Pero sabi nga, yung kalikasan, budhi at probidensya, hindi makapagliligtas. Ang tanging makapagliligtas na kaalaman, pananampalataya, ay sa tiyak, sapat, at hindi maaaring magkamaling Biblia. Kaya, mahirap po sa mga ngaral na walang hawak na Biblia, kundi yung utak niya lamang ang pagaganahin. So, hindi po yan ang makapagliligtas. Pero, in general, sa lahat ng tao, alam lahat ng taong mayroong Diyos. Kaya wala silang may dadahilan pagdating sa judgment. It is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Ang totoo, ang sabi nga sa John chapter 3 verse 18, lahat po ng hindi kumikilala kay Jesus, nahatulan na. It was already judged. Hinatulan ka na. Kaya anytime mamatay ka, tuloy-tuloy ka doon sa kaparusahan. Napakabigat po nun. Pero yun pong katotohanan. Ikalawa, hindi lamang sa budhi, kundi sa probidensya, sa lahat na nangyayari sa ating kapaligiran. Romans chapter 1 verse 20 to 21. Pakibasa po. Romans chapter 1 verse 20 to 21. Sige po. See? Kilala lahat. Kilala lahat. Pag tumawad ka, halimbawa, wala ka sa isip, may problema, tumawad ka sa bigla kang nahagingan, big! Diyos ko, salamat. Kahit hindi ka kumikilala sa Diyos, tatawag ka talaga, salamat po. Saan ka nagpapasalamat? Kaya hangal po yung mga tao, lalo yung mga tagumpay ng mga artista, salamat po sa ganito, hindi napapanggit ang Diyos, na lahat po na nangyari sa buhay natin, ang Diyos po ang may kapahintulutan. Acts 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili. Nabubuhay tayo dahil sa Diyos, sa Kanyang providensya, sa budhi natin, sa kalikasan, nagpapatotoo lahat yan. Pero bakit po hindi alam ng tao ito? Unang-una, dahil sa kanilang kasalanan, at ikalawa, tinatanggihan nila ang banal na kasulatan, mas minamabuti nila ang mga katuruan ng matatanda o tradisyon. Kaya napakalaga po ang Biblia sapagkat ito ang tiyak, sapat, at hindi maaaring magkamali sa tuntuning pagliligtas, pananampalataya, at pagtalima. Tingnan nyo, pangatlo, ang creation, nagpapatotoo rin. Psalms 19 verse 1 to 6. Babasahin ko na lang po. Ako pong babasa. Psalms 19 verse 1 to 6. Ganito po ang pagkakasabi. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan. Wow! Pag tinignan mo naman kalangitan, wow! It declares the glory of God. No? Yung
yung kalikasan yan, talagang ipinapahayag, dinideklara ang kaluwalhatian ng Diyos. At alam natin yan. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan. At ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Wow! Yung distance lamang ng araw sa atin, ilang years yun, no? Distance nito. Sabi, verse 2, sa araw-araw, look at this, sa araw-araw, yung pong creation of God ay nagsasalita. At gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Wow. Marami ka talaga pag nagbubulay ka ron sa sa bundok, walang ilaw sa paligid, kita mong langit, maraming karunungan kang matutunan diyan. Verse 3, walang pananalita o mga salita man. Ang kanilang tinig ay hindi naririnig. Ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig. At ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. The nature declares the glory of God. Wala kang marinig, wala kang mababasang letra, pero lumalaganap sa buong daigdigan. At ang sabi, lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanila ay naglagay siya ng tolda para sa araw na dumarating na gaya ng kasintaang lalaki na papalabas sa kanyang silid at naggagalak gaya ng malakas na tao na tumatakbo sa takbuhan. Ang kanyang pagsikat ay mula sa dulo ng mga langit at sa mga dulo niyon ay ang kanyang pagligid at walang bagay na nakukubli sa kanyang init. See, walang sino mang taong nakukublihan ng kaalamang mayroon Diyos. Ipinapahayag ito ng kalikasan. Ngunit, sabi nga sa ating 1689, ganito ang sabi. Ngunit, ang mga ito ay hindi sapat sa kanilang sarili na makapagbibigay ng kaalaman at kalooban ng Diyos na kailangan para sa kaligtasan. Kaya, minabuti ng Diyos dahil sa kanyang kahabagan, ipinasulat niya ang kanyang kalooban, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pagkadiyos, ang kanyang pagpapanilika, ang kanyang omnipresent, ang kanyang omniscience, ang lahat ng attributes ng Panginoon ay pinasulat sa banal na kasulatan upang makilala natin siya. Bagamat hindi natin nakikita, kilala natin, nayayapos natin ang Diyos dahil sa katotohanan ng ipinapahayag ng Biblia. Kaya ipinasulat niya ang banal na kasulatan. Kaya ang ating pong pananampalataya ay mula po sa banal na kasulatan batay sa salita ng Diyos na nakatutok lamang kay Hesukristo. Hindi kung saan-saang mga paniniwala ng tao. Kung tawagin yan, special revelation. This is God's special revelation. Special ito dahil ito po yung una niyang inilayon para sa iglesia. Kaya ang iglesia is the pillar and ground of all truth. Kaya nga tayo nag-i-invite ng mga tao para makinig sa church. Kaya tayo nagsisend ng mga men for Bible study to invite them. Sila'y anyayahan at dumalo sa iglesia. Ay yung pangangaral natin, hindi yon ang makapagliligtas. Yun ay paraan lamang na ating tawagan ang mga tao upang sila'y makinig ng pangangaral dito sapagkat ang pangangaral ng salita ni Kristo ang siyang simula ng ating pananampalataya at ating pananampalataya siyang tatanggap kay Kristo na siyang tanging tagapagligtas. General o special revelation. Dito, inihayag ng Panginoon. Ang sabi nga sa ating 1689, pahintulot yung basahin ko ito. Dahil dito, ang mawaing Panginoon sa iba't ibang paraan o panahon at ibang paraan ay naghayag ng kanyang sarili at ipinaalam ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. Bukod dito, upang lalong matiyak
ang pangangalaga at pagpapalaganap ng katotohanan, at ang pagtatatag at kaaliwan ng iglesia laban sa likas na kasamaan ng tao at sa linlang ni Satanas sa sanlibutan. Ginawa niya ang buong pagpapayag ng kanyang sarili at ng kanyang kalooban na maisulat. At yamang ang paraan ng pagpapayag ng Diyos sa kanyang kalooban nung una ay matagal nang natigil. Ang banal na kasulatan ay naging lubos na pangangailangan ng tao. Natigil na po ang lahat ng paraan ng pagpapakilala ng Diyos. Ito po ay nakasulat na sa Biblia at ang Diyos ay nagpapakilala sa pamamagitan kay Kristo. Basahin natin Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Ganito po ang sabi sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa atin ngayon, sa iglesia, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak, through Jesus Christ. Siya ay nagsasalita sa atin through Jesus Christ na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Si Kristo rin ay heir and creator. Ngayon, verse 3. Sino si Kristo? Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Jesus Christ is the exact representation of the glory of God. Kaya lahat ng maaari nating malaman tungkol sa Diyos, tungkol sa lahat ng bagay, kay Kristo natin malalaman. Sapagkat si Kristo is the Word, siya yung salita. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita, ang creator ng lahat ng bagay. John 1, verse 1 to 3. At ang salita ay nagkatawang tao, John 1:14. At yan ay ang bugtong anak na si Jesucristo. Kaya lahat ng aral ng Panginoon, lahat ng nais nating makilala o malaman sa Diyos, makikita natin lahat kay Jesucristo. Because He is the exact representation of God. Kaya nga, si Kristo po, mayroong mga alagad, mga apostol, pinasulat ang lahat na maaari nating malaman ngayon. Sa Lumang Tipan, lahat ng prophet, sinulat, lahat ng Psalms, at ngayon naman sa New Testament, nasulat na buo. At ito po ang pinagtiyagaan, pinag-aralan ng mahabang panahon, pinagwisan ng dugo't buhay ng mga konseho, mga totoong Kristiyano. At natapos ito 1689. 1689. At mula doon sa 1689 until now, 355 years na ito'y tinataguyod ng mga Kristiyano sa buong daigdig. Darating ang panahon, magkakaisa lahat. Lahat ng mananampalataya. So, 2:30 na. Mayroon tayong 3 minutes, mga kapatid, para kung mayroon kayong gustong itanong. Sige po. Doon lang muna tayo sa una. Hindi natin kaya 3. Mayroon po kayong tanong, karagdagang tanong, halaman, o mayroon kayong gustong dagdag? Wala po. Sige po, tayo po'y manalangin. Tapos na po tayo. Nawa, ang salita ng Panginoon ay tumimo sa ating mga puso. Panginoon, salamat po sa iyo pong biyaya na kami po'y nagkaisa upang pakinggan ang mga katotohanan mula sa mga taong ginamit ninyo upang makarating ang mga doktrinang ito sa aming panahon upang kami hindi na po maligaw kundi kami po'y nakalinya sa totoong pananampalataya na inyo pong itinuturo sa banal na kasulatan. Nawa po, sa ganitong paraan po ng pagtuturo, magbukas kayo ng puso at magligtas sapagkat tanging kayo lamang ang makapagliligtas sa mga taong naghahanap po ng iyo pong biyaya.
Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus.